Ilang buwan na lang bago magbotohan, nagbigay babala na ang ilang opisyal ng pamahalaan para sa mga tatakbo at boboto. Alamin kung ano ang kanya naging payo sa report ni Dennis Cortez. Ilang buwan na lang nalalapit na ang botohan. Kaya naman sa kabila ng panliligaw ng ilang kandidato sa mga botante, may paalala ang ilang opisyal ng pamahalaan para sa mga boboto at tatakbo ngayong halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, mahigpit na ipatutupad ang batas tuwing campaign period. Campaign period, ito yung panahon kung kaya hayagang magsabi na yung mga kandidato na nagboto nyo ako. Pero more than that, ito din yung panahon na pwede na nating limitahan yung kanilang mga pwedeng ginagawa. Ngayon, maglalabas sila ng poster kahit saan nilagay, pwede sila maglabas ng ad kahit gaano kahaba. Pagdating ng campaign period, may mga limitations na yon. Payo pa ng opisyal sa mga boboto, Pag-isipan na natin kung sinong iboboto natin. Medyo mahaba-haba siguro dapat ang proseso ng pag-iisip at pagsusuri. At napakahalaga rin, bantayan natin kung paano sila mangampanya. No? Makita natin kung mayroong mga excessive na gastos at ini-encourage namin yung mga kampayan natin na pag may nakita silang mga practice o mga gawa na sa tingin nila ay hindi tama para sa mga kandidato, ay isumbong sa COMELEC, no? Para tulong-tulong natin maayos. bagamat aktibo ang partisipasyon ng kapulisan at militar tuwing eleksyon, may panawagan naman si COMELEC Chairman Sixto Brillantes para sa matagal na niyang hinihiling ngayong darating na midterm elections. It has always been the dream. Ako po nananagiling palagi at yung tatay ko nananagiling din na sana ko nagkakaroon dito sa Pilipinas. Hindi po tayo manatalikod at tumitingin sa military at sa police for a safe election. Ang sana dapat iminaw natin sinasabi ang police at military sa ating mga eleksyon. Yun po ang panaginip ko. Kaugnay nito, naniniwala naman si Justice Secretary Leila de Lima na mapagpapatuloy ang mga mabubuting nagawa ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng pagpili ng karapat-dapat na kandidato. Kailangan ang mga botante natin ay alam kung sino ang mga karapat-dapat na mailagay sa mga pwesto. Kasi sinulan na maganda ang thrust ng administrasyon na ito for good governance and the rule of law. Sayang naman kung madadagdagan ng mga hindi mga karapat-dapat. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.